Shalom, here we are again. So this time, let me share to you another practical message, and it's all about what you sow, you will surely reap. Now sabi ng Panginoong Kristo in Matthew chapter 7 verse 12, NLT version, do to others whatever you would like them to do unto you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. So, ayan, very famous sa atin itong kasabihan na ito. Kung ano ang yung gagawin sa iyong kapwa, ay siya rin namang gagawin nila pabalik sa iyo. Sa talatang ito mga kapatid, metaphorically speaking, tayo ay tinuturuan ng Panginoong Kristo ng idea about agriculture. Kung saan dito sa talatang ito ay tinuturo sa atin ng Panginoong Kristo na tayo ay maging isang mabuti at huwaran na kapwa. Kung baga mga kapatid, base sa talatang ito, tratuin natin ang ating kapwa bilang isang mabuting lupa at nakadepende sa ating itatanim sa kanila kung ano naman ang kanilang ibabalik sa atin. Kumbaga, kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Kung kamatis ang iyong itinanim dyan sa lupa niyan, naturally, kamatis din naman yung tutubo dyan at magbubunga. Kung sibuyas, bawang, luya, ang iyong itatanim sa lupa niyan, well, in return, yan din ang mga halamang tutubo dyan at siya mong aanihin pagdating ng takdang panahon. Tandaan natin mga kapatid, no way na nagtanim ka ng kamatis at luya ang tutubo dyan. No way na bawang ang iyong itinanim at sibuyas ang iyong aanihin. That's impossible. Lagi nating tandaan, this is unchangeable. Kung ano ang ating itinatanim, yun din ang ating aanihin. So kaya sabi ng Panginoon Kristo, kung ano ang gagawin mo sa iyong kapwa, kung ano ang iyong itatanim sa iyong kapwa, yun din ang kanilang gagawin sa iyo in return. Yun din ang ibabalik nila sa iyo in return. Kaya mga kapatid, sa madaling salita, nakadepende sa kung ano ang gagawin mo sa iyong kapwa, nakadepende sa kung ano ang itatanim mo sa iyong kapwa, ang kanilang isusukli sa iyo pagdating ng tamang panahon. Kaya kung ako sa inyo mga kapatid, ngayon pa lang, umpisahan na ninyong magtanim, pero pag-isipan ninyo kung ano-ano ang inyong mga itatanim sa inyong kapwa. Kasi nakadepende sa kung ano ang itatanim mo ang siya mong aanihin. Now, to give you some example mga kapatid na magandang itanim sa ating kapwa, nang sa ganun, maganda rin ang iyong maging ani o yung ibabalik nila sa iyo pagdating ng panahon. Una, maging mabuti sa iyong kapwa. Very practical mga kapatid, very common na ito, but sometimes nakakalimutan nating maging mabuti sa ating kapwa. Marami nga dyan hindi na marunong mamansin ang kanilang kapwa. I studied in Manila, I live in Manila, magka-building, magkapitbahay, halos hindi na nga magkakilala at nagpapansinan, halos hindi nagtutulungan. But mga kapatid, if you want that someday somehow may tutulong sa iyo, matuto kang tumulong din sa iyong kapwa. Kung gusto mo someday somehow maging mabuti sa iyo yung mga tao, dapat ngayon pa lang magtanim ka ng mabuti. Huwag mo nang antayin na maging mabuti mo na sila para maging mabuti ka. Mas maganda, ikaw na yung unang maging mabuti so that one day somehow magiging mabuti na rin itong mga taong ito sa iyo, magiging mabait sila sa iyo. So, huwag tayong maging mapagmataas kasi kapag maging mataas tayo, magiging mapagmataas din yung ating kapwa, yung ating kapitbahay sa atin. Ano pa? Ito pa yung isang binhi na magandang itanim sa ating kapwa. Maging matulungin sa ating mga kapwa, lalo na yung mga naghihirap or kapuspalad. Actually, maraming teaching ang Bible, ano? Even the Lord Jesus Christ na tayo maging matulungin sa ating mga kapwa na hikaos o naghihirap, na tayo magbigay ng tulong doon sa mga poor and beggar. Alam niyo naman yung parable ni Lazarus at saka nung rich man, hindi siya naging mabuti, kaya yun, pagdating ng panahon, pareho silang namatay. Ayan, yung kanyang inani doon sa kabilang buhay ay hindi maganda. So ano pang binhi ang magandang itanim natin sa ating kapwa? Pangatlo, maging mapagbigay sa iyong kapwa, lalo na sa panahon na talagang sila ay nangangailangan. Lalo na kapag panahon ng kalamidad. Kaya nga meron tayong mga charity work sometimes, nag-i-extend tayo ng tulong kapag may mga tinamaan ng kalamidad sa atin, lalo na kapag panahon ng bagyo.
So, kung ikaw naman ay medyo maayos ang kalagayan at nakikita mo ang iyong kapitbahay na naghihirap sila, nawalan ng trabaho, tapos ikaw stable ka, may business ka, kumikita ka pa rin, so ano ang iyong dapat na gawin sa iyong kapwa? Ano yung dapat mong itanim? Maging generous, maging mapagbigay. Kasi hindi mo alam, pagdating ng panahon, meron ding taong maging generous sa'yo, lalo na kapag ikaw naman ang sumadsad. What else? Ito pa, makiramay, matuto tayo makisimpatya doon sa mga may mga pinagdadaanan, lalo na doon sa mga namatayan. Marunong tayo magbigay ng tulong o abuloy para pagdating ng panahon na tayo naman ang maulila ng mahal natin sa buhay, meron ding makikiramay sa atin, meron ding makikilamay sa atin. Kasi yung kapitbahay mo, hindi mo man lang nabisita, ipumanaw na yung magulang, tinamaan ng COVID. O, di ba? Hindi ka man lang nakapagpaabot ng tulong. Isipin niyo kapag tinandaan ng kapwa mo na hindi ka man lang nagparamdam sa kanila nung panahon na sila ay nag-suffer. So baka pag panahon na ikaw ay naghihirap o may pinagdaraanan o problema, hindi rin sila magparamdam sa iyo. Baka multo na lang magparamdam sa iyo. Another na binhi na dapat nating itanim sa ating kapwa, pahalagaan natin yung ating kapwa. I-value natin sila. Huwag natin silang maliitin, huwag mo silang maliitin, huwag mo silang laitin, huwag mo silang kutyain, huwag mo silang hamakin na ikaw, successful ka na, malayo na yung narating, financially stable ka na, may magandang bahay ka na, tapos sila nakikita mo, naghihirap pa rin. Sasabihin mo ngayon, ito talaga itong mga to, wala nang pagbabago, hampas luma. Or hamak pa rin hanggang sa ngayon. So, huwag tayong maging ganyan. I-value natin yung ating kapwa. O baka sabi mo, maganda kang lalaki, maganda kang babae, may pleasing personality ka, matangkad ka, tapos mamalitin mo na sila ngayon. So mga kapatid, kapag ganyan ka and you didn't care about these people in return will never care on you pagdating ng panahon. And higit sa lahat, and last, ito yung pinaka-importanting binhi na dapat mong itanim, na dapat mong gawin sa iyong kapwa, so that in return, ito rin yung aanihin mo mula sa kanila o babalik sa iyo. And what is that? Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Alam nyo mga kapatid, ito yung isa sa mga mahirap ding tagubilin ng Panginoon Kristo, yung mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasi usually, tayo, mahal natin yung ating sarili. Kinikare natin yung ating sarili. Pinapamper natin yung ating mga sarili. Lahat ng kaya nating bilhin, lahat ng kaya nating ibigay sa ating sarili, gagawin natin. Kumain ng masarap na pagkain? Oo. So, kung paano mong tinitreat yung sarili mo, minamahal mo ang sarili mo, ang isa sa pinaka-basic teaching ng Panginoon Kristo, ganun din daw ang treatment na gawin natin sa ating kapwa. Kung tinitreat mo yung sarili mo ng maayos, tratuhin mo ng maayos yung kapwa mo. So, love your neighbor as yourself. Kapag ganito ang mindset ng lahat ng tao, you love your neighbor the way you love yourself, what a beautiful world that we have. So, kaya magtanim ka na magtanim ng pag-ibig sa iyong kapwa katulad ng pag-ibig na nire-render mo sa iyong sarili. And someday, ganyan din ang pag-ibig na ipaparamdam sa iyo ng iyong kapwa. Pero sa paligid ninyo, sa komunidad ninyo, maging mabuti kang kapitbahay, pahalagaan mo yung mga kaibigan mo. Mga kapatid, maniwala kayo sa akin, puprotektahan ka niyan. Iba-value ka ng mga kapitbahay ninyo. Re-respetuhin ka nila. Kapag nirespeto mo sila, re-respetuhin ka rin nila. So yan yung mga magaganda o mabubuting binhi na dapat nating itanim sa ating kapwa. So that one day, maganda rin yung aanihin mo in return sa iyong mga kapwa. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi naiintindihan ko ito mga kapatid. Kasi ako, laki rin sa hirap. Magsasaka yung tatay ko, agriculture yung nanay ko. Naiintindihan ko yung principle na ito na what you sow, you will reap. So, kaya hindi na tayo magbibigay ng ibang example pa, no? Sa akin, naranasan ko to. So, naging scholar po ako ng World Vision, I think, for almost 4 years. And so, ano nangyari? Dahil sa naranasan kong maging scholar ng World Vision, baka narinig na ninyo yan. So, 4 years ago mga kapatid, nung kami ay pagpalain ng Panginoong Diyos, nag-start na tayo ng sariling foundation natin. Nag-start ito as scholar ni Pastor, and then ni-level up natin, ni-register natin sa SEC, naging iCare Foundation, and ngayon almost 200 scholars na yung ating sinusuportahan, and 60 dyan ay personal na sinusuportahan namin, and the rest ay may mga kasamahan kami dito sa church na na-influence
naming mag-asawa na mag-support ng mga students. So hindi lang yan, nung students pa ako, lalo na sa Bible School, doon ko naranasan na may mga believers na mag-aabot sa'yo kasi nakita nila yung kalagayan mo bilang estudyante. Tapos may magtitreat sa'yo. Kaya nung nangyari in return, mga kapatid, sumula doon sa karanasan na iyon na pinadaman ng ibang mananampalataya, natuto rin tayong maging compassionate sa kapwa natin, mga mananampalataya, kamanggagawa sa ubasan ng Diyos at sa mga churches and Bible students, kaya tayo ay nag-extend ng tulong sa kanila. And we're extending help sa Bible School in Iloilo sa Dawn Baptist Seminary. And then sa Manila, nakapag-extend rin tayo ng tulong sa BBSNI, Baptist Bible Seminary and Institute. At marami pa tayo natutulungan. Hindi ko naman tinataas yung aking sarili, kasi wala naman akong ibang maisip na better example. Mas kilala ko yung aking sarili. Mga kapatid, why I've learned to share and become a generous. Kasi may mga taong naging mabuti sa akin nung nag-uumpisa pa lang ako sa aking Christian life. Lalo na nung nag-uumpisa pa lang ako sa pag-aaral ko sa Bible School. And with all those good things na itinanim sa akin ng mga tao na yun, ng mga mananampalataya na yun, hindi ko nakalimutan, mga kapatid. Marami akong memories nung nag-uumpisa pa lang ako naka-store dito sa aking isip, sa aking puso. At hindi ko nakakalimutan yung mga kabutihan na kanilang ginawa sa akin. That's why today, by the grace of God, tinatanong natin yung lahat ng kabutihan na naitanim sa atin. Hindi ko man nasuklian personally yung mga taong tumulong talaga sa akin noon, but to other people, nagagawa natin yung bagay na yan. So kaya mga kapatid, ano pang inaantay ninyo? So umpisahan na ninyong magtanim, but again, piliin ninyo yung binhi na inyong itatanim sa inyong kapwa. Sapagkat sabi ng Panginoon Kristo, kung ano ang iyong gagawin sa iyong kapwa, ay siya rin namang gagawin nila sa inyong pabalik. Kung nagtanim ka ng pangit, masama at hindi mabuti, mga kapatid, please lang, huwag kang mag-expect ng mabuti na babalik sa iyo. So hanggang dyan lang po tayo ngayon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig. Huwag po natin kalimutan na i-click ang share button nang sa ganon patuloy nating mas-spread out pa ang salita ng Panginoong Diyos. And from the bottom of my heart, I would like to say thank you sa inyong panunod and pag-share ng ating devotional link. So, welcome to our My Day with the Bible. Sa Diyos ang papuri. And see you again bukas.